Mga ka-eats, nako, grabe. Medyo nabigo tayo. Dapat pupunta kami sa isang Dai Pai Dong or sa isang parang street food stall na sikat sa kanilang mga stir-fried dishes. Ang problema ay hindi mahanap ng Uber yung aming hotel. Parang weird, parang lumalagpas sila. Since gutom na kami, gutom na yung mga kids, na. Dito lang kami sa Moco Mall. So, hanap tayo ng makakainan dito. Buti lang, maraming makakainan dito. Parang nandito yung The Aquatic Market, yung parang seafood na Only Hot Pot. Mataas siya Tapos mayroong gyukaku, mayroong mga Chinese restaurant. So mukhang kung papasa sa ating budget ay mukhang magpi-Peking Garden tayo. So titingnan natin kung magiging okay ito at sana pambawi sa ating pagkabigo dito sa Oy Mansang. Dapat kakain kami Oy Mansang. Next time na lang siguro sa pagbalik na lang namin dito sa Hong Kong. Pero ngayon, kailangan natin pakainin yung mga chikiting natin. Minsan ganun talaga, no? Yung plano hindi nag-workout. So, kailangan adjust lang tayo ulit. Hahanap ng makakainan. And kahit ano man makainan dito sa Hong Kong ay mukhang masarap naman talaga. Minsan ito katulad si Peking Garden. Baka lang maging mas mahal, pero for the family, i-achieve natin to. Skincare reveal, Peking duck. Sabi nung nag-take ng order, enough. Grabe yung fried rice, paubos na. Lahat ngayon nagbabalot na ng kanya-kanyang Peking duck. Hindi mawawala ang paborito ng tatlong bata. So yummy! Ito na, mukhang dito na tayo kakain sa Peking Garden para sa kanilang roasted duck. So medyo parang posh na Chinese restaurant siya and medyo sikat siya sa Hong Kong. So Peking, I believe, is parang Beijing, no? Kung di ako nagkakamali. Tapos Year of the Horse, so parang medyo pila agad. I believe mga 6 a.m. sila nag-o-open. Tapos i-check natin yung menus. Si Mommy B nakapila na. Meron silang mga set meals na ganito. Siyempre, mas mahal yan kasi parang aabutin yan for 4 persons. Mga 1,000 plus. Tingnan natin. Tapos ito, nakapila na sila. Tayo check natin yung price dito sa Peking Garden. Pagkatapos sila at. Ito yung kanilang menu. So, meron silang mga set menu. 458, 42, 43 naman, 656. Tapos, syempre, mas marami or mas gumaganda yung mga selections, mas nagmamahal siya. Tapos, ito yung pinaka-menu niya. Syempre, ang i-check natin dito ay yung kanilang Peking duck. So, papakita ko sa inyo. Okay. Ang Peking duck niya, 408 kapag buo, 218 naman kapag half. So, ganito kaganda. Titingnan natin kung skincare reveal talaga siya. Tapos, kapag ka parang ipapa 2 ways din may mga additional siyang ganyan. Tapos, yung mga iba pa nilang dishes, siguro mga nasa 700, 70 plus, 100 plus, no? And, parang talaga siya, family-style dining dito sa Peking Gardens. Hello. Medyo dumadami na yung tao at tumahaba na yung pila. Parang puro locals yung mga kasabayan namin sa pila. Kasi siguro special occasion, parang nag-Valentine's, tapos ito, nag-Chinese New Year. Baka nagre-reunion din yung mga pamilya. Siyempre, order tayo ng duck. Tapos pipiliin lang tayo ng iba pang pwedeng kainin ng kids. At kung ano pa yung pwede tayong masarapan. Dapat mag-Valentine's celebration kami dito bukas pa after namin mag-Ocean Park. Pero ngayon na lang kasi since katabi lang naman ng hotel namin itong branch na ito ng Peking Garden sa Moco Mall, susubukan na natin and titingnan natin kung masarap siya kasi sobrang natakam kami sa post ni Brother Rangat Away na nakita namin. Parang sobrang ganda ng itsura ng Peking duck kaya sobrang excited na kami. Ipapakita namin sa inyo yan. Don't skip. Tuloy-tuloy lang ang pagnood ng itong vlog na ito. Nakapasok na kami sa loob ng Peking Garden. Medyo parang modern Chinese restaurant na itsura niyan. Ang ganda ng interior. Tapos pagpasok nyo, tatanungin kayo agad kung ano gusto nyong inumin.
tsaa o tubig. So parang nagsabi kami ng tsaa at tubig. So parang usually yung mga Chinese restaurant walang ice water. So talagang mainit na tubig ang iinumin. Tapos tatanungin ko kung ilan na tao sa harap. Tapos ililid naman kayo sa table. Tingnan natin yung menu nila. Tapos i-orderin natin kung ano gusto natin kainin. Siyempre magpipicking duck tayo. Tapos papakita pa natin sa inyo yung iba natin kakainin. Mami B, ano yung mga in-order natin? So, yung mga in-order namin, una, syempre, fried rice with assorted meat. Tapos, Ini-imagine lang namin yang chow siya. Oo, parang feeling ko, ganun siya. Tapos, meron kaming half na Peking duck. Parang ang sarap ng Peking duck nila eh. So, excited na ako matry yun. Tapos, syempre, sweet and sour pork para sa mga kids. And nag-order din kami ng pan-fried bean curd with shrimp roe and shrimp. Sabi sa amin, parang una kasi si Daddy Mark, nagtitingin pa siya kung magdadagdag siya ng isa pang item. Pero sabi nung nag-take ng order, enough. Sabi niya talaga, enough. Trust me, enough. So, kasi puro bata daw yung kasama namin. So, yeah, tignan natin kung gaano kadami yung serving nila mamaya. Tapos nag-order na lang kami ng... Kasi wala nga pala silang service water na malamig. Meron sila hot tea lang tsaka hot water. So, nag-order na lang kami ng bottled water for the kids. Dumating na yung mga in-order namin. Yung iba, yung dalawa pa lang pala. Yung dalawa wala pa. Tama nga mga ka-eats. Ang dumating ay, anong klaseng fried rice? Yang chow fried rice. Kulay pa lang at itsura, pati yung mga sahog. Yang chow na. At syempre, hindi mawawala ang paborito ng tatlong bata. At halos lahat ng bata, sabi nga ng server, nung tinuro ko yung sweet and sour, sabi niya, oh, for the kids. Sweet and sour pork na meron pang parang green apple sa taas. Let's eat! Tikiman time na mga ka-eats. Yang chow fried rice. Ang grabe, ang bango. Smells like childhood. Then you cut it. Sobrang legit. Panalo. Ang plump ng shrimps. Tapos, sobrang fragrant. Medyo may wok eh. Sabi mo, amoy eh. Nostalgia all over. Ang sarap. Grabe. Tapos ito, We eat na that. sweet and sour pork. Siyempre, hindi kayo pwede mag-Chinese restaurant nang walang sweet and sour pork. Lalo na pag may kids. Wow. Harap man lambot. That is delicious. Balance yung tamis at asin. Medyo crispy yung labas. Sobrang tender ng loob. Sweet and sour pork perfection. Excited na ako sa Peking duck. Saka isa pang shrimp dish na in-order namin. Talagang confirmed na confirmed. Mahilig talaga silang tatlo sa fried rice. Saka sa sweet and sour. Saka yung sweet and sour pork. Pero grabe yung fried rice eh. Paubos na. Is the fried rice yummy? You like it all? How about the sweet and sour pork? Yummy? Hindi nga sila nagsasalita. Hindi na nga makausap eh. Makain lang pa. Enjoy! There's still duck. And there's still bean curd with shrimp. You have space pa for inside your tam-tam? How about space for egg waffle? I knew it. We would eat egg waffle later? Yeah. Oh, gusto daw nila mag-egg waffle mamaya. Paborito kasi nila yung Mami Pancake. Tapos, after nito, after natin mag-Peking Garden, merong Mami Pancake dito rin sa same mall, sa Moco Mall. Nakatabi lang ng aming hotel na Royal Plaza Hotel sa Mongkok. Dumating na yung bean curd with shrimp roe and shrimp. So, mukha siyang braised, parang pan-fried, tapos medyo brenaise pa. Tapos yung sauce niya, parang kumikinang-kinang talaga. Excited na ako tikman kasi parang first time ko nakakita ng ganitong dish. That's how I put. Let's eat. Grabe, ang laki ng hipon. Parang crystal prawn. Oh.
Lasang-lasa at amoy na amoy ito rin yung sesame oil. Ang maganda, sakto yung pagkakasiso. Hindi siya maalat. Tapos, grabe, ang bango. Ano na amoy, parang may wok here. Tapos, manamis-namis yung hipon. Kung mahilig kayo sa bean curd o sa tofu, makarecommend ko itong dish na to. Ang sarap. Dumating na rin yung aming half Peking duck or Peking duck sa iba dyan. Meron tayo syempre yung duck meat and skin. Kasama yung hoisin sauce, cucumber at onion leeks. Tapos meron tayo ditong parang crepe na ginagamit pambalot ng ating Peking duck. So siguro lalagyan muna natin ng duck. Duck muna yan, okay? Duck, tapos yung mga condiments na niya. So, 218 Hong Kong dollars to kasi half. 408 naman kapag oh. So, magbabalot na si Mommy B. Lalagyan na niya ng duck, skin and meat. Yun, more skin. And then, lalagyan ng cucumber, onion leek, at yung kanyang hoisin sauce. Yun talaga. For me, hindi pwedeng mawala yung hoisin sauce na condiment. Kasi yun ang magpuput together ng lasa. Sobrang thick. Tapos, ibabalot na. So, yan. Yun. Ayun. Tapos, ito na. Let's eat. Ito na yung Peking duck na binalot ni Mommy B. Sabi, Peking Garden sa Hong Kong. Dito sa Moco Mall. Nakatabi lang ng Royal Plaza Hotel. How convenient. Sobrang sarap. Yan o, kumikinang-kinang talaga yung balat. Grabe. Skincare reveal. Peking duck. Wala akong masabi kung hindi masarap. Highly recommended. At surprisingly, hindi siya ganun kamahal. Nandito na kayo sa Hong Kong, hindi ganun kamahal. And talagang legit na sobrang panalong masarap. Siyempre natuwa sila kay Mommy B. Lahat ngayon nagbabalot na ng kanya-kanyang Peking duck. Naging art activity na. Diba? Pero masarap to. You eat that diba Beans? Yeah. Yes, no? Enjoy! Si Beanie, ginagawa naman si Mommy B. Natuwa na siya. A delicious big skin for me. Big skin for Mommy, Daya. Gawan mo ko mamaya. Okay. Natuwa na. Kanina inaantok na yan eh. Pero natuwa siya sa activity na to. So yummy. Sarap naman. Gabi nagpo-Peking Garden. Enjoy, baby. So yummy. I'm happy that you're loving the food that we're feeding you. So mga it's what I liked here in Peking Garden, diba? The name of the restaurant. What I liked in Peking Garden here was the duck. The duck wrap is like the main highlight if you order the duck and other dishes. It's so good. Like the crepe paper was like not the crepe paper. Like the wrapper is so smooth. And it's like a perfect circle. And then I like duck most of all. But the part of the duck that I like the most is the skin. Because I love like malutong na foods. So yeah, I love that. And I also enjoyed the sweet and sour pork and fried rice. How about Sage? I like the fried rice and sweet and sour pork. Didi, what you like the most? The fried rice. The ulam. The sweet and sour pork. Ako naman, lahat ang sarap ng food. Tapos yung pinaka-highlight for me, dalawa siya actually. Yung bean curd, kasi first time ko makatry ng ganong klaseng luto lang bean curd. And yung, syempre, yung duck. Sabi ko nga kay Daddy Mark kanina, ang galing nung crepe paper. yung pancake nila kasi
Hindi siya napuputol. Tapos na-hold together niya talaga. Oo, parang elastic. Na-hold together niya yung laman. So, ang sarap. Sobrang may skincare reveal. Pero sobrang sarap. Sarap na. Mga ka-eats, ilalagay na lang namin yung total dito. Okay, nung inabot, di pa namin hiningi yung bill. Pero i-wrap up na natin, grabe. Sobrang sarap. 4 dishes lang to, pero masarap. And tuwang-tuwa kami. Lalong-lalo na yung sabi ni Ma'am Bianca, at least sinubukan ng mga kids at nagustuhan nila. Grabe. Yung half duck, kala ko makakapag-fiesta kami ni Mami B eh. Pero talagang kinain nila. Grabe. Kumain sila. Parang nung kumain kami sa camps, nagulat yung mga staff kasi naubos namin yung pagkain. Dito, ubos din eh. Pinigilan na nga kami mag-order ng 5 dishes pa. Di ba? Parang kami 4 is enough. Pero parang kulang pa kasi ang gagaling na kumain tong mga to. And nakakatawa kasi na-enjoy nila tong mga ganitong klaseng pagkain. Siyempre, every once in a while, naghahanap ng mga nuggets, ng fries. Pero kapag ganito yung mga kinakain namin, tuwang-tuwa sila. Kaya mga ka-eats, kung naghahanap kayo ng masarap na kainan dito sa Hong Kong, sa Mongkok, sa Moco Mall, katabi lang ng Royal Plaza Hotel, subukan ninyo tong Peking Garden. Pambata, pampamilya, para sa lahat, sobrang panalo. Talagang nag-enjoy kami lahat. Kung magbubuk nga pala kayo sa Royal Plaza Hotel, don't forget to use our promo code sa Agoda. Eats Agoda and The Tans para sa Agoda Hotel discounts. Agoda Eats at Tans activity naman sa Agoda Activities at syempre Eats Klook at The Tans Klook naman for Klook Hotels. Maraming salamat sa panonood mga ka-eats. Until our next Kain at Gala. Bye-bye!